papunta sa maliit. Dalawang arrangement yon. Okay, dalawang arrangement yon. Yung isa ang tawag natin, increasing order. Ano ibig sabihin ng increasing means papalaki, papataas, or papadami. So when we say increasing order, it means Leads to greater. greatest. Greatest. Now, yung isa naman, ang tawag natin ay increasing order. Okay, so syempre, kung ang increasing ay leads to greatest, ano okay, magiging greatest. So, mauuna naman dito yung malaki papunta sa maliit. Now, kung na-first lang siya, madali lang. Kasi ang titignan lang naman natin, alin yung maliit, alin yung malaki, then i-arrange natin. Paano kung halimbawa, fractions ang i-arrange? Meron tayong dalawang klase ng fraction. Naalala pa po, ano nga yung dalawang yun? Two kinds of fractions na napag-aralan na natin. Yung may same denominator and different denominator. Pag same denominator, ang tawag ay similar fractions. Pag different denominator, okay, dissimilar fraction. Now, kapag similar fractions, i-arrange natin or i-order natin in increasing or decreasing, madali lang. O, pag similar ha, kapag similar fractions, it's very easy. Bakit? Halimbawa, ang given natin ay 4/10, 1/10, and 6/10. O, kunyari ang pinakain or ang order na hinihingi ko ay increasing. Ano ibig sabihin na increasing? Okay, leads to greatest. And since this is a set of a similar fraction siya kasi pare-parehas yung denominator, pare-parehas na 10, 10, 10. Kung ganito po yung set of fractions, madali lang. If we are going to arrange in increasing order, alin ang mauuna? Ano nga po yun? So, syempre, 1/10. Sunod ay 4/10. Sunod ay so, kung ito ay similar fraction, katulad nito na same denominators, madali lang siyang ayusin. Kasi ang titignan lang natin are the numerators. Kung alin yung maliit, maliit siya. Kung malaki siya, malaki siya. Again ha, uulitin ni teacher. If the set of fraction is similar, very easy lang siyang ayusin. Kasi ang titignan lang natin, numerators. Doon lang tayo mag-base. Wala na pong iba. Now, what if yung set of fractions natin dissimilar? Or iba-iba yung kanyang denominator. So, for example, we have 4/9. Halimbawa, 4/9, 3/6, saka 2/3. O, halimbawa po, ayan yung fraction natin. This is a sample of a dissimilar or of dissimilar fractions. Kasi we have 9, we have 6, we have 2. O, halimbawa, ipinaayos ko siya. Ang sabi ko, arrange these fractions in decreasing order. So, pag sinabing decreasing, greatest is. Paano ang gagawin natin para maayos? Okay, so step 1. O, start tayo. Kailangan, step 1, dahil dissimilar sila, para maayos natin sila, step 1, syempre, kailangan maging similar muna sila. So, gagawa natin na, gagawa tayo ulit ng panibagong mga fractions. Gagawa rin tayo ng ilang fraction? Tatlo. Kasi, ay, apat. Tatlo lang po. Tatlo lang. So, gagawa tayo ng tatlo. Siyempre, fraction bar. Kailangan maging similar silang tatlo. Paano po natin sila gagawing similar? Oh, ano-ano ba yung denominators? We have 9, 6, 3. Okay
Okay, 18. Let's check. 18. Nandito po si 18. 18, nandito din. And 18, nandito din po. Oh. Nahanap na natin si LCD. Ano gagawin natin ngayon kay 18? Yung 18 na yan, ilalagay natin Denominator. dito sa baba. Singular. Okay? Kaya nga siya least common denominator. Gagawin natin siya denominator. Similar na po ba siya? Okay, yes, they are already similar. Kasi pare-parehas na yung kanilang Denominator. ang kulang na lang natin dito, katulad ng sinabi ni Aaron Paul, ay yung numerator. Kasi hindi naman siya fraction, walang number sa taas eh. So, paano natin lalagyan yung number sa taas? Ito ang pantay niya. Ito naman, ito ang pantay niya. Ito yun. Okay po?